Ang mga naghahanap ng trabaho o mas magandang oportunidad, nagbaka sakali sa nationwide job fair ngayong araw ng mga manggagawa o Labor Day. Halos 70 job fair sites sa iba't ibang panig ng bansa nag-aalok ng nasa 200,000 trabaho sa loob at labas ng bansa. Ang ibang job seekers mula sa kalapit probinsya tulad ng Batangas, Cavite at Bulacan dumayo pa sa SMX Convention Center sa Pasay City na isa sa job fair sites. Mas maganda po yung nandito kasi alam mo na po yung process po ng nakausap mo na din yung mga HR, ganun po yung mga employer. Yung mga ganito na physical, na face-to-face na job fairs is really a great help to those Filipinos na hindi pa masyadong digitally inclined. Pag dito po kasi parang may assurance po na may kita nila yung application mo. Sa job fair ngayong taon, may medical buses kung saan pwedeng magpa-test at x-ray ang job seekers ng libre. Ito kasi ang kadalasang requirements sa mga trabaho. May one-stop shop din kung saan naroon ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Social Security System o SSS at Philippine Health Insurance o PhilHealth para magbigay ng ID. Bumisita si Pangulong Bongbong Marcos nitong umaga sa SMX Convention Center para makita ang booths ng mga employer. Nabanggit ng Pangulo ang usapin sa taas sahod na hinihiling ng iba't ibang grupo. Aniya, dapat pag-aralan maigi ang panukala. We hear the call of our workers for better wages and assure you that your concerns are being addressed through the Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Paliwanag niya, makakaapekto ang taas sahod sa paglago ng negosyo, trabaho at ekonomiya. At para makatulong sa mga manggagawa, inanunsyo ng Pangulo na bababa ang interest rates ng SSS simula Hulyo. Mula 10%, magiging 8% na lang ang interest rate ng salary loan, habang 7% sa calamity loan. Samantala, nagbigay pugay din si Vice Presidente Sara Duterte sa mga manggagawa ngayong Labor Day. Sa isang pahayag, sinabi ng Vice Presidente na saludo siya sa katatagan, talino at kasipagan ng mga manggagawa. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.